At ang gagawin nila ay gumawa ng kaso gagamitin nila ang confidential funds para mag-imbento ng kaso. So, pumunta ako doon na mag-isa during the budget hearing dahil ayokong inaapi at pinapahiya yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. Noong naman hindi nila nakuha kung ano yung gusto nila during the budget hearing dahil sinabi ko na sa kanila na bahala na kayo kung anong budget ibigay nyo, wala namang problema sa amin, tutuloy pa rin yung trabaho namin, ay nagbukas sila ng investigation sa loob ng House of Representatives. 2 beses ako pumunta doon. 2 o 3? Dalawang beses. Pumunta ako doon nung pinatawag nila ako at pinag-oath nila ako kahit wala sa rules nila. So sinabi ko, bakit nyo ako pag-oath na wala naman sa rules ninyo na kailangan mag-oath ang resource persons. In fact, kung tingnan nyo yung mga ibang hearings ng House na hindi doon sa amin, makikita mo na yung mga resource persons ay hindi talaga pinag-oath. So hindi nila masagot dahil ang kagustuhan lang naman nila ay panira, diba? So hindi nila sinagot, umupo ako doon, sabi nila wala na kaming matatanong sa iyo kasi hindi ka naman nag-oath. Pero ready akong sumagot kung ano man yung tanong nila kahit wala akong oath. Diba? So wala silang tinanong. Noong sunod na pumunta ako doon, sinamahan ko yung mga invitees nila galing sa Office of the Vice President dahil pinoprotektahan ko lahat nung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. In fact, kung hindi nyo napapansin, marami dyan ang hindi pro-Duterte sa Office of the Vice President dahil karamihan dyan sa kanila ay galing pa sa panahon ni Vice President Binay at Vice President Leni Robredo. So dilawan at pinklawan talaga ang ibang mga tao dyan sa Office of the Vice President. Pero lahat yan pinoprotektahan ko. So sinamahan ko sila doon at pinoprotektahan ko sila. Pero nung sinabihan ako na you cannot speak without taking an oath, so nag-oath ako. Nung nag-oath naman ako, may tanong ba sila kahit isa? Alvin? Wala. Kahit isang tanong, walang tinanong sa akin. So, anong sinasabi nila na hindi ako sumasagot? Sumasagot ako. Pinadalhan kami ng letter ng Commission on Audit dahil sa pagpipilit ni Congresswoman Franz Castro, sinagot namin. Pinadalhan kami ng letter ulit ng COA, sinagot naman namin. Maayos naman yung sagot ng Office of the Vice President. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling ang sinasabi nilang ayaw ko sumagot. Ngayon, ayaw ko sumagot kasi nag-file sila ng impeachment. At sinabi ko, since nag-file kayo ng impeachment, ay doon natin sagutin sa impeachment. Para naman ako, kasi akong tanga, kung magsasalita ako about confidential funds ngayon, na wala namang dahilan. Unang-una, nag-hearing, nandun ako, walang kahit isang tanong. Ngayon, may impeachment trial, tapos magdi-discuss ako noon sa labas ng impeachment trial. Pag wala ng ibang venue, saka ako magsasalita. My explanations will be in my own time, hindi sa panahon kung kailan gusto ng mga members of the House of Representatives. Ma'am, naghain ng resolution po si Senator Alan Cayetano asking the government to move for house arrest within the Philippine embassy premises here in Holland, si Tatay Digong. Opo. Your reaction po? Hindi ako makakomment eh. Kailangan ang mag-comment nitong house arrest na ito at resolution ni Senator Alan Peter Cayetano ay yung lawyer ni Pangulong Duterte. So siguro kung isang beses maimbita ninyo si Attorney Nicholas Kaufman to give a comment, mas maganda na siya yung magbigay ng comment. On a similar question, what's your reaction to the pronouncement of some congressman who's clearly against you for the revival of the Quadcom 2.0? We are not surprised. Kanina bago ako pumunta dito na-late pa nga ako, nagmamadali kami kasi galing ako sa isang Zoom meeting na hinahanap sa iyo ang laptop, no? Nasa akin ang laptop. So, pinatago ko lang sa iyo.
So kinuha ko na yung laptop ko ulit. Kanina nasa Zoom meeting kami. Yun ang dinidiscuss namin. No? Kasama ka na Secretary Harry Roque, no? Na hindi ito titigil. So huwag tayo mag-expect na bago yung Congress ay titigil sila sa pangangatake nila. So tutuloy-tuloy pa rin yung paghahabol nila sa iyo at tutuloy-tuloy yan na tambakan ka nila ng kaso. Yan din yung sinabi ko sa mga ka-meeting ko kanina. Because obviously, ang gusto nila ay burahin ang mga Duterte at mga tao na sumusuporta sa mga Duterte. In fact, kahit nga private individuals ngayon, hindi na immune dahil nakakatanggap na sila ng mga letters galing sa BIR o kung ano man yung pwedeng kahanapan ng pagkakamali sa kanila. Yun. Water mo na din. Hindi ito, it's not a surprise na tutuloy yung currency. Water mo na, VP. Okay, VP, next question naman. Kasi dun sa mga final ng, or dun sa mga nasubmit na documents ng prosecution regarding dun sa case po ni former President. So, ang expectation ko, or at least ang idea is by July 1, malalaman na po ng side ng mga ng defense kung sino po yung mga witnesses na ipapakita ng prosecution. May idea na po ba kayo kung sino yung mga witnesses dito at ano po yung reaction ninyo kung nalaman niyo na po yung mga pangalan nila at yung mga personality nila? Wala pa akong nakita ang listahan ng mga witnesses na ICC. Malalaman kung sino yung sinabi and explain sa amin na malalaman kung sino yon sa confirmation of charges. Doon nila sasabihin kung sino yung mga witnesses. Pero sa pagkakaintindi ko, nakakatanggap na ang defense team ng mga documents galing sa prosecution. So malamang meron din mga laman ng information yon on who the witnesses are, kung sino yung mga witnesses. Regarding naman po sa witnesses sa side naman po ng defense, sa side naman po ng mga ready po ba kayo na i-fly or ililipad niyo po ba yung mga witnesses ninyo dito sa Netherlands bago po dun sa confirmation of charges hearing? Hindi ko alam kung ano ang plano ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko din alam kung ano yung mga allowed na mga modes ng presentation ng witnesses, kung pwede ba online, kailangan ba in person. Hindi ko alam yung rules nila sa testimony ng witnesses. So kung magkakapanahon kayo na makausap si Attorney Kaufman, mas maganda na siya yung makasagot kung ano yung plano nila sa pag-attend ng witnesses. I'm from European Media Network. What can you say about the current situation of health of the former president, and what you may advise the Filipino people around the world on their reactions on this matter? Opo, ma'am. Salamat sa tanong mo, ma'am. Dahil kaninang umaga, ay sige, kaon lang mo, ma'am. Ayaw lang ka. Ay lang kaulaw, ma'am. Padayon lang, ma'am. Padayon lang, ma'am. Salamat sa tanong mo. Dahil kaninang umaga, ma'am, meron pong nagpadala sa akin ng photo na mukhang nasa hospital bed si dating Pangulong Rodrigo Duterte at meron siyang hospital tag, dalawang band sa kamay niya. So hindi po totoo yung photo na yon. Praise the Lord. Hindi totoo yung photo na yon. Malamang edited yung photo na yon. Ibang pasyente yon. Inano lang nila yung mukha ni dating Pangulong Duterte. Wala po siya sa hospital ng detention unit. Nandun po siya sa regular wing ng detention unit. At kanina, naglalakad naman siya mag-isa, albeit may dala-dala siyang tungkod. Oo, may dala-dala siyang tungkod. So clearly, wala siyang sakit na, kumbaga, kailangan niya maging bedridden. Thank you very much. Kalibasa kasi kumalat na yung umayat siya. Tapos kanina nag-flash din sa sinabi ko sa kanila lang, bakit ang picture sa tatay dito ang payat?
sa Wikipedia. Obviously, Ang galing nilang mag-edit eh. Walang picture na rinirelease ang ICC. Ma'am, is there possibility na mag-health bulletin ng ICC on the health of PRRD? Yan ang hindi ko alam. Pwede nating itanong kasama yung kung pwede ba maglabas ng photo. Pwede nating itanong sa lawyer kung pwede nilang i-request yon sa registry sa ICC. Pero nabanggit ko nga last time sa mga wala dito, sinabi ko na pumayat siya. Sobrang payat niya. Hindi na ganyan yung itsura niya na nakikita nyo sa standee sa likod. Hindi ko pa siya nakita na ganito kapayat except sa photo niya nung siya ay binata pa. Pero sinasabi ko sa inyo na pati ito nabanggit din ng nanay ko ha, hindi lang ako ang nakapansin. Hindi nagsag yung face niya. Hindi tulad sa ating lahat na bumabagsak na yung ating mga mukha. Stress kami, he cannot go out. Bumabagsak na yung ating mukha. Sa kanya hindi. Bumagsak yung mukha niya. Yan ang sabi ng anak ko, Ma'am Isa. yung mga curtain na Sabi niya, gwapo daw. Ilan lang. Yung dito lang talaga meron sa noo. Pero yung dito wala. Tsaka yung dito niya, for an 80 years old, hindi siya malalim na parang ano na. It's a relief for the country. Yeah, thanks God. O nga, nagtataka nga ako, ma'am eh. Sabi ko nga sa mama ko, siguro merong pampaganda dyan sa loob na hindi namin. Baka nakaserabi. Water quality. Ma'am, I think we have to Water take quality. Baka. Ma'am, yung Dutch doctors din, ma'am, they're really good. Oo. Dutch doctors. Kasi Yes. binabalance nila yung sa diet nga at saka yung sa ano. Kasi si tatay is Diet. Yes. Kasi alam nila ma'am na That merong is why Pilipino he sa is isa din yun. glowing, Oo. pero payat. Yan din yung sabi ko na baka lang, kinontrol din yung kanyang weight dahil diabetic siya. Correct. Ma'am, No more regarding, questions? regarding po, going back dun sa topic ng impeachment, sabi po ni House of Representatives, Secretary General Reginald Velasco na wala raw pong na-violate yung office na rules sa hindi pagka-transmit agad ng first 3 impeachment complaints dun sa office of the Speaker. Any comments po? Sumagot na lang siya sa Supreme Court. Hiningi naman ng Supreme Court lahat nung mga sa tingin nila ano bang tawag doon? Dami namang Response nila. Answer. Sa mga sa tingin nila merong irregularity. Nagtanong na ang Supreme Court doon sa mga questions na sa tingin nila may irregularity. So wag siya sumagot sa atin. Hindi naman tayo nagtatanong. Doon sa Supreme Court siya sumagot. Ma'am, meron bang, again, I will ask this again, hindi ako I will not be tired asking this, meron bang mensahe ang aming pinakamamahal na former president sa mga Pilipino? Yeah, ma'am? sorry. I hope hindi masyadong Yan. mataas. Mataas ba? Nagsabi ako sa kanya kanina, sabi ko ano ba ang message mo dahil pagdaan ko kanina papasok meron ng mga nag-aantay na mga kababayan natin at sabi niya na wag na daw kayo mag-antay sa kanya dahil ayaw niya daw na naaabala kayo at lalong-lalo na ayaw niya daw na gumagastos kayo ng dahil sa kanya. Ang pera ma'am, nakikita lang yan pero ang pagmamahal namin hanggang sa dulo talaga. Alam ba niyo yung July 19? Nakalimutan ko sabihin. Bukas na lang ma'am. Tomorrow ay Monday is Sa another Tuesday, day. Sa Tuesday, sasabihin ko na. Kalimutan ko na naman. It's okay, yung ma'am. July 19. Okay. Imbitahin ko nga siya, no? Sabi ko. Oo ma'am, sige ma'am, please imbitahin. Baka makapunta ka. Okay na? Yes, yes. Ikaw ma'am. Okay. Last question. Yes, ma'am. I already asked this to your mother. I know that the former president would like us to move, but we are all happy that we are here. I hope that we are not giving him a burden that we are here. It doesn't affect himself. I don't think so, ma'am. Maybe he's just thinking of your comfort. We're so comfortable here, madam. We're so happy together here. Getting fat How na. about Is you? that true, everybody? Yes. Yeah. How about you? Last question dito. Sir. So what do you have to say those detractors saying it's so expensive for the lawyer, buying, you have lots of money.
Sorry again. So, VP, what do you have to say to those detractors saying that having Attorney Kaufman must be very expensive, therefore, the Dutertes have lots of money? Hindi ko alam kasi hindi naman ako nagbabayad. Hindi ko alam. I am not paying for Attorney Kaufman, and I do not know the professional fees arrangements between Attorney Kaufman and former President Duterte, because it is confidential and between the lawyer and client only. So I'm not paying for his legal I had an services. argument. I told somebody, the Filipino people are willing to pay. At ayaw din yun. At ayaw din ni dating Pangulong Duterte na magbayad ng taumbayan. Ayaw niya yun. Ma'am, your So, Thank you. Ma'am, meron lang last question. Ma'am, your message po sa mga kababayan natin na palaging nandito, nakasuporta sa iyo, sa iyong ama at sa buong Duterte. Yes, oo. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa patuloy nila na suporta. No? Yung mga pumupunta dito sa Hague at pumupunta dito sa Duterte Park para ipakita ang kanilang suporta. Lahat kayo gumagamit ng sarili ninyong pera para magpakita ng suporta, at taos-puso yung pagpapasalamat namin. Wag lang natin kalimutan na ang ipinaglalaban nating lahat ay hindi yung tao, hindi si Pangulong Duterte o hindi si Inday Sara Duterte. Ang pinaglalaban natin dito ay yung bayan natin. At bawat pamilyang Pilipino. Yung injustice at rendition na ginawa nila sa isang Pilipino na kinuha nila sa loob ng ating bansa at hinatid nila dito. At ginastusan pa nila ng gobyerno. Pati yung Ginastusan ng gobyerno para ihatid ang isang Pilipino dito sa Hague. At huwag natin kalimutan ang mga issue sa bayan natin, tulad ng blanco sa budget. Napakaraming mga kababayan natin ang tahimik sa blanco na mga budget. At yung pagkuha ng pera ng PhilHealth at yung apparent na pagsisinungaling, iba yung sinasabi ngayong araw na ito, iba yung sasabihin bukas, at yung pagkapaako ng mga pangako. Unang-una na yung bigas. 20 ang bugas. 20 ang bugas. BPD, Thank you. Can I say something, ma'am? Thank you for giving us hope. Well, yes, lagi sinasabi sa akin, but ang paalala ko lang din sa lahat, hindi ito trabaho ng isang tao lang. Correct. No? Trabaho natin itong lahat. Trabaho natin ang ayusin ang ating bayan, at trabaho natin na paniguraduhin na kung ano yung nakikita natin sa Netherlands ay makikita natin doon sa ating pinakamamahal na Pilipinas. Thank you, VP. Keep shining we have like a time star. for pictures.